So, what's up mga boss? Lodi amo natin na nandyan. Si Chavez na naman. Again, nasa harap nyo at maglilingkod. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mga boss Lodi amo, pa-subscribe naman. Or pakishare to sa mga tropa natin. Kung ayaw nyo mag-subscribe, okay lang. Walang problema. I got you. No? And for today's topic, no, in the last few days, medyo naging stressful and anxious yung utak natin dahil yun nga, may gera dito sa Middle East, nagbabatuhan ng mga missile, no? Yung mga explosions naririnig din dito, yung ibang interceptions nangyari dito sa taas mismo ng building namin, no? So, ang kinakatakot namin na yung mga debris na nahuhulog. Though, medyo naging kampante naman ako dahil tinitignan ko yung trajectory ng mga missile. Ang layo ng tutok talaga. Kasi kung dito talaga sa city yung target nun, dapat mababa. Kumbaga parang papunta na sa amin. Kaso hindi, malayo pa eh. Parang hindi ko alam kung saan yung tina-target nila. Most likely yung military base dito sa desierto, no? Yun. So far, okay naman, tahimik. Huhupa din to. Huhupa din to. As in, feeling ko in the next few days, magkakaroon na ng negotiation, magkakaroon na ng katahimikan. Though may tension pa rin siguro, pero hindi na siya ganito kalala na alarming, no? Magbubukas sa mga airport. Back to normal. Balik uli sa dati, no? Pero this time, medyo iba, no? Medyo mahal na yung pagkain, mahal na yung gasolina, mahal na yung bilihin, mahal na yung kung ano, halos lahat feeling ko magmamahal. Yun ang effect ng gera na ito. Hindi lang dito, malamang dito nag-umpisa, pakalat na yan sa buong mundo. Magmamahalan na lahat. So, I would suggest investing in real assets, no? Kung talagang gusto nyo makasabay sa flow ng mundo, invest in real assets. Yun. Hindi ko sasabihin basta invest in real assets. I-search nyo na lang guys, maraming nagtuturo sa Facebook, sa YouTube, lahat sa social media platforms ko ano dapat yung pag-investan ngayon. Take advantage of this war, no? And maiba naman tayo, no? Kumbaga ayoko munang isipin yung mga ganyan-ganyan kasi nakaka-stressful talaga eh. Pag-usapan natin yung nangyayari dyan sa Pinas. Okay? May mga nakikita akong posts, mga sa kung ano-anong kagaguhan na may mga nagpoprotesta, may mga nagrarally. So parang anong kinalaman nyo dito? No, anong kinalaman ng Pilipinas sa giyera ng Iran at Israel? Parang ang layo nyo diyan para maging affected. Kami nga mga Pilipino dito sa Middle East, hindi kami nagrarally, hindi kami nagsasagawa ng kilos protesta. Kalmado lang kami. Kayong mga malalayo dyan na maraming iniebas. No, hindi ko naman sinasabi na mali ang ginagawa nyo dahil democratic country nga ang Pilipinas, do, meron tayong mga freedom of expression, maluwag kayo maihahayag ang inyong saloobin. No? So, hindi ako again guys, hindi ako against sa inyo, hindi ko sinasabing mali yan. Okay? Kung yan ang belief nyo na tama yan, trip nyo yan, gawin nyo yan. Na ano lang ako dahil hindi ko lang magets kung bakit parang sobrang affected kayo. No? Na ang layo-layo yun dyan. Hindi naman kayo papaulanan ng missile ng Iran. Huwag kayo mag-alala. So, yun na yung gawin natin topic for today, no? Parang feeling ko instead of focusing on that, pag-usapan na lang natin yung ugaling Pinoy na lang, no? Kasi ang ugaling Pinoy gusto lagi kasali. Kumbaga gusto ng Pinoy may participation lagi, laging nami-mention yung Pilipino, Pilipinas, kahit sa mga vlogger, 'di ba? Kapag na-mention yung Pilipino, Pilipinas, parang aso na alam mo yung nagtitailwag, ganun. So feeling ko ugali na ng Pinoy ang laging kasali, no? Parang gusto nila na may basta meron silang sausaw, yan sausaw. Parang feeling ko gusto ng Pinoy laging sausaw sa lahat ng issue, eh. Gusto nila laging may kaakibat sa buhay nila ang mga nangyayari sa paligid. Na kahit wala naman talaga silang business dun, wala naman talaga silang kinalaman dun, no? So ayun, feeling ko hindi rin kasi may kumbaga naging namana na lang natin yun, eh. Dahil isipin niyo guys, ilang taon tayong sinakop ng mga Espanyol,
naging parang alipin tayo, yung kasi yung parang naging kaugalian ng Pilipino, as servant, 'di ba? Kung titignan niyo, ang common na ugali ng Pinoy is servant, 'di ba? Servant lagi ang Pinoy. Siguro natutuwa lang tayo dahil kapagka nabibigyan tayo ng attention, 'no? Kumbaga bilang servant nabigyan ka ng attention, ano 'yun, achievement na sa'yo 'yun, 'no? Hanggang sa na unconsciously na nating namamana at naa-adapt yung gano'ng ugali na kailangan may ebas tayo sa mga bagay-bagay, 'no? Hindi rin natin masisisi ang sarili natin kasi yun yung kinalakihan natin, yun yung namana natin sa mga ninuno natin na dapat nating ina-uninstall sa utak natin at pinapalitan natin ng bagong sistema at beliefs. Kasi oo, according sa law, according sa batas, wala ka namang ginagawa kaya mag-rally ka diyan, magprotesta ka diyan, malaya kang makakapagpahayag ng saloobin mo. Pero yung reason para mag-aksaya ka ng energy, ng oras mo, ng boses mo, 'no, na hindi ka naman affected, para sa akin waste of time yung gano'n. Waste of energy, waste of time, waste of everything na ano mapapala mo at the end of the day, 'di ba? Titigil ba yung giyera dito? Hindi naman, 'di ba? So, ayun lang, natatawa lang ako. Hindi naman natatawa to the point na kinamumuhian ko. Natatawa ako kasi parang may mga taong gano'n pa rin talaga na kahit wala naman talaga silang participation or alam mo yun, wala naman talaga silang bilang sa mga nangyayari 'no, gusto nila kasali pa rin, kumukuha ng atensyon sa media, 'yan. Gusto ng Pinoy kasi parang ma-news na, "Uy, nagpoprotesta din yung Pilipinas," ganun. Ang daming problema sa Pilipinas na puwedeng pagfokusan ng mga tao, ng gobyerno, ng kung ano-ano man, mga batas natin na hindi pa natutuwid hanggang ngayon, 'no, yung mga investigasyon ng mga nakaraang buwan na hindi pa rin nasosolusyunan hanggang ngayon. Tapos panibagong issue na naman ang papasukin, parang ano yun, ganun na lang lagi, 'di ba? Wala man lang resolution. So ayun, pero again, salamat pa rin 'no, salamat pa rin sa mga tropa natin, mga Noipi na nandiyan sa Pinas, tsaka mga ditong tropang Pinoy sa Middle East na kalmado lang, kampante lang na alam mo yun, nagse-send ng balita sa social media na, "Uy, ganito na nangyayari sa'min." 'No, at least aware yung mga ibang tao sa ibang lugar na, "Okey, kailangan maghanda na rin kami kasi inaatake na dun, baka kami na yung next." Alam niyo yung gano'n? At least nagkaka-idea rin kami kunyari na tulad ngayon, naisip namin na isa sa mga safest area na puwede mong puntahan dito sa Middle East is, um, Oman and Yemen. Kasi yun yung pinakamalayo sa bakbakan 'no, dahil sa mga kabayan rin natin na nagpo-post, nag-a-upload na, "Okey, mas safe kami dito, tahimik dito." 'No, nagkaka-idea yung mga Pinoy kung saan pupunta. Tatawid lang naman ng border, sasakyan lang naman puwede kang magsasakyan papunta dun. So ayun, pero again umaasa pa rin kami siyempre na hindi sa paglikas pero mas gusto namin na matigil 'no. Na itong bakbakan na 'to at bumalik sa normal dahil ang dami ko pang gustong bilhin 'no, ang dami ko pang gustong puntahan, baka pasabugin na ng kung Iran o Israel yung mga gusto kong puntahan, sayang naman, 'di ba? So ayun lang naman 'no, sa mga tropa natin sa Pilipinas, huwag kayong mag-alala, kalmado lang kayo diyan, intindihin niyo yung mga ibang bagay na dapat pagfokusan diyan sa bansa natin. Huwag niyong intindihin yung giyera dito, hindi kayo apektado dito, walang mangyayari sa inyo except sa changes in the economy, 'no? So, abangan niyo yung inflation, sure 'yan. Yung gasolina sabi nagtaas na daw, hindi ko alam, wala pa akong balita, ayokong makinig ng balita sa'tin kasi puro kaululan lang yung balita sa'tin. Inflation 'no, siguro in the next few days 'yan medyo aangat na ang gasolina niyan. Aangat na ang bilihin sa susunod, aangat na ang pamasahe, so mag-ready na lang tayo mga Pinoy 'no. Paano kontrahin ang inflation? Yun nga, invest in real assets. I-search niyo na lang, mag-search na lang kayo, ayoko ng pagkuwentuhan dito dahil may mga alam mo yun, basta i-search niyo na lang kung paano yung didiskartehan 'tong, paparating na inflation sa atin 'no.
Pero yun nga, ang warning, as early as now, ngayon pa lang, 'no, dahil, kahit ako man ang mga kaperahan ko, naka-ano na, nakapasok na sa mga dapat pagpasukan. So, zero, hindi naman zero, meron pa rin ako na emergency funds pero nakapasok na lahat sa mga dapat niyang pagpasukan, 'no, hangga't maaari. Kumbaga sinave ko na, 'no, safety first. So ayun lang, mga boss lodi amo natin diyan, 'no. Kung may idea kayo sa trading, sa crypto, sa kung ano man, aralin niyo 'yun. Basta invest in real assets or kung hindi man, strong assets na hindi basta-basta mabubuwag, okey? So 'yun, 'yun lang at, 'wag kayong masyadong ano, aligaga diyan sa'tin. Hindi kayo apektado ng giyera. Walang walang mangyayari sa inyo, walang mangyayari sa inyo diyan, 'no? Though worried lang kayo siyempre sa mga kamag-anak niyo na nandito sa Middle East, 'no, kung nakikita niyo mga pagsabog. Actually itong area ng UAE, Qatar, Bahrain, ah, Saudi, yung Kuwait, mga ganyan, nasa safe side pa yan, nasa safe side pa. Ang pinakanakakatakot talaga guys, Israel, Iran, yun. Yung dalawang bansa na yun, ang feeling ko kapagka nagkasalpukan talaga is magkakaroon ng maraming casualties. Wag naman sanang umabot sa pagkakataon na gano'n, 'no, pero sa mga kabayan natin na nasa Israel guys, ingat kayo diyan. I would say hangga't may paraan pa na makalabas kayo sa border or makalusot kayo, makaalis kayo sa, wag niyo nang wag niyo nang i-risk ang buhay niyo para sa trabaho na pera lang 'yan guys. Buhay niyo kapag nasabugan kayo ng missile, wala na. Hindi na kayo makakapagtrabaho. 'Yang trabaho, marami 'yan. Makakahanap at makakahanap ka. Pinoy ka, 'di ba? Talented ka, may skills ka, marunong kang mag-English, Pilipino ka, 'di ba? Mababawi at mababawi mo 'yan. Pero ang buhay mo iingatan mo lagi. Kung alam mo ng at risk na, delikado na, get the fuck out of the place. Na huwag mo ng i-risk yung buhay mo na dito lang ako kasi may trabaho ako, parang gano'n. No, hindi 'yun. 'Pag nasabugan kayo ng missile diyan, tapos ang career niyo guys. 'Yung trabaho na iniisip mo, 'pag namatay ka papalitan ka lang ng kumpanya ng ibang lahi or ibang tao. May ibang tao lang papalit sa'yo, 'yun lang 'yun, 'no? So, wag gano'n ang mindset guys, wag gano'n ang mindset. Sinasabi ko lang sa inyo, mas better ng safe kayo kaysa sa masabugan kayo. Hindi niyo alam ang mangyayari sa mga susunod. So, sa mga kabayan natin na taga-Israel, 'yan, mga nasa Tel Aviv lalo, Diyos ko, binobomba na ang Tel Aviv. Mga tropa natin na nasa Tehran, sa mga ibang parte ng Iran, mga taga Jerusalem, guys, this is the right time, I would say, to get the hell out of that place, 'no? Balik na lang kayo 'pag medyo hupa na o di kaya 'pag may sumuko na or kapagka may totoong deklarasyon na na tigil na yung giyera, tsaka na kayo bumalik, 'no? Madaling sabihin siguro para sa akin dahil na safe ako, andito ako sa lugar na hindi naman totally affected, 'no? Pero kung ako nasa sitwasyon niyo, ganyan din gagawin ko, aalis din ako diyan, eh. Bakit? Anong reason, 'di ba? Anong isipin niyo 'pag nasabugan kayo, ang layo niyo para mailibing, 'di ba? Magpapalibing ka ba diyan sa ano, saan ka ililibing, sa Golgotha, tabi kayo ni Sausage, 'di ba? Hindi naman, eh. Papauwiin at papauwiin yung bangkay mo, pero isipin mo na lang yung mga kamag-anak mo na nag-aalala sa'yo sa Pinas, 'di ba? Inaasahan na uuwi ka para magbakasyon ta's uuwi ka nasa box. Dahil lang sa katigasan ng ulo mo na ayaw mong umalis sa giyera, 'di ba? Hindi dahil ikaw kasi wala ka ng tigok ka na, eh. Wala ka ng mararamdaman nun, wala ka ng as in non-existent ka na. Ang magsa-suffer niyan, eh, yung mga mahal mo sa buhay na maiiwan mo. Ang magsa-suffer niyan, eh, yung mga tao na mga kaibigan mo, mga anak mo, asawa mo, magulang mo na umaasa na uuwi ka, na makakasama ka pa nila. Pero dahil sa katigasan ng ulo mo, 'no, it is what it is. So ayun lang, okey lang, okey lang okey lang na medyo makatisan ka ng budget, medyo compromise yung work mo, trabaho, putang ina, trabaho lang 'yan. Naiinis ako sa gano'n guys, sa totoo lang, naiinis ako sa gano'ng tao na trabaho lang 'yan, eh, 'di ba, araw-araw meron 'yan, 'di ba?
Kahit saan meron yan. Pwede kang palitan ng kumpanya anytime. Huwag mo i-sacrifice yung buhay mo. 'Di ba? Punta ka sa safe place, punta ka sa safe zone, gawin mo na ngayon. Lalo yung mga taga-Israel. Guys, hindi sa dini-discourage ko kayo or tinatakot ko kayo, pero ano lang, kabayan advice lang, 'di ba? Isipin mo yung mga taong maiiwan mo kapagka nawala ka. Yun lang naman. So, yun, sa mga tropa natin na nandito sa Middle East, ingat kayo palagi diyan, guys, 'no? Keep safe, mag-abang kayo lagi sa update ng gobyerno, 'no? I-ready niyo yung mga app niyo, yung mga phone niyo, lagi niyong 'wag muna kayong mag-silent, guys, para 'pag nag-alert yung or di kaya lagi niyong bitbitin yung phone niyo kahit saan kayo pumunta para 'pag nag-alert yung, government, lagi yan, eh, lagi may alert yan kapagka may incoming airstrike, 'no, mga gano'n. At least makakagalaw kayo agad, 'no? Kumbaga makaka-seek kaagad kayo ng shelter, makakapaghanap kaagad kayo ng matataguan, 'no? Magiging alerto kayo sa nangyayari. Tsaka minimize yung mga naka-headset kayo kunyari, naggagala, 'no? I-minimize niyo lang yung sounds kasi minsan may mga drone attacks na hindi aalerto sa phone, eh, 'no? Magugulat ka na lang may sumabog na, 'no? Ang tunog lang naman ng drone na pinapadala ng Iran, eh, parang mga tricycle sa Pinas, eh, 'no? 'Pag narinig ka ng parang may tunog ng tricycle, ibig sabihin may drone na paparating. The best way to do is shelter. Tago ka sa building, tago ka sa kung saan man puwede magtago, sa underground, 'no? 'Yun, or di kaya 'wag ka lang sa open, 'yun lang 'yun. Kahit saan puwede kang magtago, 'wag lang sa open, 'no? So, 'yun lang, ingat tayo mga kabayan, 'no? Update ulit tayo sa susunod na araw and sana matigil na talaga 'tong tensyon na 'to dahil naaalog na ng masyado ang ekonomiya hindi lang dito, pati sa buong bansa, 'no? Kawawa naman yung mga taong nasa laylayan, mas lalong mahihirapan dahil sa nangyayaring ganito, 'no? So, subscribe again sa mga tropa natin, mga boss lodi amo diyan, 'no? Kung ayaw niyo mag-subscribe, again, okey lang, walang problema. Pa-share na lang 'tong video na 'to sa mga tropang kilala niyo na sa tingin niyo makaka-relate sa ganitong topic, especially sa mga tropa natin na nasa Middle East. Eto nga pala si C. Chavez at eto ang solo cast natin for tonight. See you sa susunod na video.